Federation of Transport Cooperatives. Magandang umaga po, Sir Misael, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Yes, magandang umaga po, Sir Sander, Ma'am Angel, at sa lahat po ng taga-subaybay na programa ninyo ng Ang Say ng Taong Bayan. Ayun, opo, maraming salamat po. Yun ho bang, kayo ho ba, yung NFTC ay bahagi po nung mga nagpetisyon ng fair hike? Actually, ang National Federation of Transport Cooperative ay isa po doon sa nagkaroon ng consultation for the petition on fair hike. Pero hindi po kami mismo ang nag-file, kundi yun po ay pinagsama-sama namin na petition dahil alam niyo naman, hindi naman po kasi basta-basta ang pagpa-file ng petition for fair increase. So ano po yung pinakahuling update dito, Sir Misael? At magkano nga po ulit yung inihihirit po ninyo na dagdag pasahe? Sa petition po namin, ang hinihingi po namin ay dagdag na 5 piso para sa first 4 kilometers po. Jeep po ito, jeep. Kasama na po yon, ang jeep po ay 2 piso and then for the modern jeep po ay 5 pesos po. Okay. Yun hong mga bus, sa Clow niyo ho ba? Hanggang modern jeep lang po tayo, Okay. mga modernized po. Opo. Ang sabi niyo po nagkaroon na po ng konsultasyon o kumbaga preliminary hearings po ba with LTFRB? Ano pong nangyari? Ano pong resulta? Yun nangyari po nung nakaraang Lunes na hearing po yun and consultation. Dininig naman yung mga petition namin kasama ang UV Express natin at ang PUJ natin. Yun naman, ang sabi naman ni Chairman Vigor ay tutugunan agad-agad din yung aming mga petition. Bagamat ito ay i-endorse nila sa DOTR at ang DOTR naman ang magpipresenta sa Malacanang na nangyari naman po kahapon. Pero ngayong umaga, nakita naman namin na ang nilabas nilang resolusyon ay ang dagdag na fuel discount na gagawing 20 pesos per liter po. Opo. Tingin nyo, mas okay ba yon? Mas sasapat po ba? Mas makakatulong po ba yon sa panig po ng ating transportasyon, Sir Misael? Sa totoo lang, yung fuel discount po ay malaking tulong po yan sa amin. Kanya nga lamang, una, ang fuel discount po ay pondo na limitado lamang. Pangalawa, karamihan po ng mga lugar natin, lalo na sa mga probinsya, tukuyin ko na ang Cebu, hindi po lahat ng gasolinahan ay accredited po. At kung ito naman ay accredited, madalas po mahaba ang pila natin dyan, lalo na pag sila ay offline at kung cut-off. So madalit salita, yung 20 pesos na fuel subsidy o fuel discount ay hindi po masyadong ito ay napapakinabangan ng pangkalahatan. Lalo na sa aming mga modern jeepney na may sarili-sarili po kaming depo ng diesel dahil ang angkat po namin ay mas mababa ang presyo kumpara diyan sa mga gasoline station. Kaya yung pong fuel subsidy na 20 pesos ay hindi po namin direkta napapakinabangan dahil tignan po natin kung ang mga bus po natin ay pipila sa gasolinahan. It takes time. So malaking abala. Pangalawa, hindi po talaga yun sasapat sa pang-araw-araw namin nakita kahit na tayo ay may fuel subsidy pa at gawin pa itong 20 pesos. Opo. Kung gayon, ano po ang gagawin ng NFTC para po dun sa hirit po natin na fair hike? Yun nga po ang aming dinudulog ngayon. Sa totoo lang magkakaroon po kami ng meeting ngayon dahil dun sa announcement nila na tataas ng 20 pesos. Kung yung po sanang 20 pesos na fuel discount ay direktang ibibigay na lang sa ating mga kooperatiba, i-convert na lang natin per liter yon, mas mainam po siguro yon. Ngayon, kung yun naman ay hindi maibibigay sa amin ng direkta at ito'y kukunin pa namin sa gasolinahan, sa hirap po namin ngayon ng biyahe na halos wala nang kinikita talaga. Ultimum, ang aming mga pyesa, 40% na po ang itinaas nito sa spare parts. So siguro mag-come up pa rin kami doon sa una naming napagkasunduan na fair increase na lang ibigay dahil sa fair increase na hinihingi namin, yung nabinbin na binawi na provisionary fair increase na piso, yun naman po ang aming talagang sanang dinudulog sa ating mahal na Pangulo. Ito ay kagyat na ibigay kasi ito ay direkta agad na mararamdaman namin. Direkta po ito na dagdag kita sa amin sa pang-araw-araw.
habang dinidinig pa yung mga petisyon namin na inihain sa LTFRB. Ayun. Pero sa panig po ninyo, 2 pesos traditional at 5 piso sa modern. Pero kung sakasakali, piso lang yung aprubahan. Okay na po ba yon, Sir Misael? Yun po ay kahit papaano, ito po ay makakasapat o makakatugon na doon sa kawalan ng kita namin sa araw-araw. Habang dinidinig pa, kasi ang sabi ni LTFRB, Chairman Vigor Mendoza, matatagalan pa talaga yung ilalabas nilang resolusyon doon sa magiging magkano ba talaga ang dapat at nararapat na fair increase. So habang dinidinig yun at tatagal pa ng 1 buwan, ang hiling nga po namin, ibigay muna ang provisional fair increase. Kahit 1 piso or dagdagan pa gawin 2 piso, provisional fair increase habang dinidinig natin. Kasi hindi naman natin alam, nag-rollback nga po, yung rollback nga po. Tatlong Ramdam kusing din lang. naman namin kahit papaano, pero di po ba, sa susunod na Martes na naman, ano na naman ang mangyayari. Mm-mm. So kung yan ay ipapatupad na agad yung provisional fair increase, agad-agad itong direktang mararamdaman ng bawat driver at lalo na kami ng mga kooperatiba. Opo. Paano ho kung hindi talaga pagbigyan? Kahit po provisional? Ang tugon ho namin dyan siguro, 6 na buwan na po kaming nagtitiis mula Marso. 6 na buwan na po kaming lugi. Sa bawat araw po, sa presyo ngayon ng diesel, sa bawat araw, nalulugi na po kami ng halos 1,500 to 2,500 per day per bus. Kung bibigyan man kami ng diskwento na 20 pesos per liter, makakatulong, oo, bakit hindi? Subalit hindi pa rin kami makakabawi. Doon sa 6 na buwan na nakalipas na kami ay mga lugi na malaki na ang kalugihan. Kaya nga, bukas naman kami sabi nga ni Auntie Claire, pag-usapan, bukas naman po kami doon sa pag-uusap. Ang amin lang siguro baka hindi ata nakakarating yung totoong hinaing namin sa palasyo. Kaya sana maging daan ito na maiparating sa ating mahal na Pangulo na yung piso o 2 piso ay wag naman na ipagkait sa amin. Yun naman po ay tugon para lang maibsan kahit papaano yung mga nakaraang buwan na nalugi namin, lalo na ngayon na hindi natin masiguro kung bababa ba talaga. Hindi nga nila ma-regulate ang mga gasolinahan. Kasi yung 20 pesos discount, sino ba ang binubuhay namin? Gasolinahan lang ang binubuhay namin. Galing po ba saan yun? Galing din po sa pasahero namin yun. Di po ba? So kung ibigay sana, yun ang hiling po namin, sana ibigay yung provisional fair increase para kay kagyat na maramdaman ng sektor yung kahit papaano maibsan po yung paghihirap namin. Opo. Sir Misael, next week po magkakasamuli ang manibela ng kilos protesta ng Tigil Pasada. Kayo po ba sa National Federation of Transport Cooperatives ay sasama po dito? Ang National Federation of Transport Cooperative po ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy po kami mag-meeting. Maghahain po ulit kami ng panibagong suwestyon sa LTFRB patungkol doon sa inilabas nilang 20 pesos na additional fuel discount. Pero kung aabot man tayo sa sukdulan at hindi rin natin alam kung magkano uli ang diesel sa susunod na linggo, ayun po ay masinsinang pag-uusapan po ng pangkalahatan ng naming lahat nationwide ng National Federation of Transport Cooperatives. Opo, ang sabi po ni Yuse Claire Castro, naririnig naman daw po ng Malacanang yung inyong mga hinaing at sana raw po, although iginagalang po yung karapatan sa pamamahayag, pero kung maaari daw po sana, huwag nang magtigil pasada dahil nakaka-apekto raw po sa ekonomiya. Tama naman po. Ayaw po namin talaga magtigil pasada. Pero paano kung mismong ang aming mga driver na ay hindi na makabiyahe dahil wala rin pong kinikita? Kahit gusto namin bumiyahe, kung ang mga driver namin mismo ay nagugutom na at hindi na rin sasapat yung pang-araw-araw na kita nila, ano naman po ang aming magagawa? Sa inyo bang kooperatiba, Sir Misael, gaano na po karami ng mga tsuper, mga operator ang kumbaga iginarahe muna yung mga jeep at hindi pumasada dahil nga po sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo? Sa mga kooperatiba po namin na miyembro, yung mga traditional po natin, nagkakaroon na lang ng shifting yan para lang yung competition sa kalsada ay mabawasan. So more or less siguro ngayon nasa mga 10 to 20% na ang hindi bumibiyahe para lang mapagbigyan yung iba na kumita. Sa mga modern naman po namin, ganun din po kami.
reduce muna ang mga units namin para nang sa ganon, masulit namin yung pang-araw-araw na biyahe at kahit papaano, mabigyan ng sapat na pasahod din yung aming mga tao. Kasi kung bibiyahe po lahat yung buong fleet namin at liliit lang ang kita namin, lalo lang po kami malulugi dahil po yung pasahod namin sa tao namin, yun po ang mas na inuuna po namin. Opo, siguro panghuli na lamang po, Sir Misael, ano naman po ang masasabi po ninyo sa mga pasahero? Of course, syempre, uunawaan din natin yung kanilang sentimiento. Yung iba Na parang ayaw naman nila ayaw rin. nila magkaroon ng taas sa pasahe. Kasi nga, nasuspende yung aumento sa sahod. Ano po ang sa inyo po ninyo sa kanila? Sa totoo lang po, kahit kami po sa transport ay mananakay din po kami. Ayaw din po talaga namin ng taas pamasahe. Pero hinihiling po namin sa ating mga mananakay na sana maintindihan naman po nila yung aming hinaing. Ito'y 6 na buwan na po namin na paghihirap. At siguro naman yung dagdag na piso o 2 piso ay hindi naman po ito kabigatan sa ating mga mananakay. Kung ito naman ang magiging tugon dun sa patuloy na hanap buhay namin, patuloy na pagbiyahe natin at patuloy na pagsiservisyo sa ating mga mananakay. Maraming salamat po, Ginoong Thank you Misael po, Sir Melinas. Misael. Thank you po. Yes po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ang chairman po ng National Federation of Transport Cooperatives, NFTC, Misael Melinas.